Yun, hindi nag-boot sa ano. Yun lang, kung mapapalitan sana yung boot order, no, kailangan makapasok sa BIOS. Yan, welcome na naman po sa isang video ng Bentech. May nagdala sa atin ito, no, mini PC, pinapa-format. Yan, galing daw sa call center, no. Sana hindi nakalock yung BIOS para ma-format natin. Yan. Yan, susubukan kong i-format. Ang laki niya ay halos ano lang, no, halos isang dangkal lang. Tapos ang specs niya ay i5. So nandito naman yung model niya, no, pag dinownload natin yung ano, driver. Yan, yun lang. Tingnan natin, no, format natin. Sana hindi naka-lock yung BIOS. Ayan yung product code. Yan. Yun nga naka-lock yung ano, yung OS, no. Kailangan i-login, no, baka naka ano to, naka-network to. Naka ano yung system bago mo siya ma-login. Kasi ano siya, galing siya sa call center. Baka nabili ng customer. Sa luma na rin naman to, no. Pero i5 okay pa yung i5. Pag kinontrol, alt delete, yan yung lumalabas. Yan. Tapos yan. So hindi natin alam, no. There's no way to log in. Shutdown na lang. Try natin format. Problema nito kung sa BIOS din nakalock. Try natin maglagay ng USB. Bootable USB. Bootable USB. Yun, hindi nag-boot sa ano. Yun lang, kung mapapalitan sana yung boot order, no, kailangan makapasok sa BIOS. Yan, pansamantala nilagay ko muna yung keyboard ko dito, no. Ito yung mini PC. So paano makapasok sa BIOS, no? Pag restart kasi papasok na agad sa Windows, eh. So, restart natin. So yan, i-restart ko, no. Pag bago mag-boot, kailangan pipindutin niyo yung F2. Yung F2, no. Antayin natin ano, mag-reboot. Mini PC. Yan, pindutin nyo yung F2 sa keyboard, no. F2 sa keyboard. F2. Tapos mag-e-enter yung yan, no, hardware diagnostic, no. Tapos yung exit. Tapos are you sure? Yes. Tapos boot menu, piliin natin to kung ano yung nilagay yung USB, no. Kasi generic lang yung nababasa. Ito yan, no. Ayan. So yan. So meron yang ano, meron na tong bootable na ano, Windows 11. Press natin enter sa keyboard, no. Enter sa keyboard. Nilagay ko lang dyan, no. Nakakonect na dyan. Enter. Sana mag-boot. Mag-boot sa USB.
Yun, so yan, pwede na siyang i-format, no? Sana, no? Pag next ko lang, tapos install. Medyo matagal lang mag-read. So madali lang gumawa nito, no, ng bootable USB. Yan, accept, next, tapos customize. Yan, buburahin na natin yung laman. Burahin yung laman. Wala sila. New apply. Yun, madali lang pala, no? Hindi nakalock yung BIOS. Madali lang i-format. Tas next. Madali lang i-format. Yan. Matapos lang yan, may OS na. Ang problema na lang nito yung driver, no? Da-download na lang sa internet. So yung model naman niya nasa likod ng PC. Yan, sobrang liit lang. Actually parang laptop lang din 'to. Kumbaga parang ano, wala lang siyang monitor, no. Tapos nilagay siya sa maliit na case. Yan. Pero tingin ko mas iba pa rin yung mga full size na ano, ganyan. Pero kung yung performance nito, kaya no, space saver to. Dali pandalin, no. Siguro okay din to sa ano, photo booth. Kasi ang ninipis na rin naman ng mga monitor, no. So dala-dala mo na lang diyan, keyboard na maliit, wireless mouse, no, tapos monitor, no, pwedeng dalawa, no. Kasi mas maganda yung isang nakaharap sa iyo, tsaka isang nakikita ng customer, no, pagka photo booth. Madali siyang i-transport dahil sa liit ng size niya. Maya ako na lang videohan pag nakapasok na sa Windows. So yan, natapos na, no, na format natin tong mini PC. Yan, hindi naman nakalock yung BIOS, no. Ayan, na format na siya. Ayan, pwede na siyang gamitin. So i-update na lang dyan yung driver, no. Kuhanin nyo lang yung model number nyan sa likod, no. Nasa likod naman. Tapos i-google search nyo na lang pag may internet na. Ayan, pwede na siyang gamitin. Yan, hanggang sa muli, no. Huwag makalimutan mag-subscribe.